Sa pagdating nila sa tahanan ng ama ni Dario, dali-dali rin naman nilang ibinahagi ang kanilang naging inkwentro sa pinuno ng mga mambabarang. Habang ito ay inilalahad ni Lola Astring, ay hindi magawang maiwasan ng mga gabunan ang mamangha sa kanyang mga ginawa. Maging si Dario noon ay hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang asawa sa kadahilanang hindi niya naman ito nakitaan ng kahit anong paggalaw noong nagkaharap sila ng pinuno ng mga mambabarang. Astring, sigurado ka bang nagawa mong bagay na yan? Nagtatakang tanong ni Dario. Bakit mahal? Duda ka? Hayaan mo, kapag may libre akong oras, ipapakita ko ito sa'yo. Sagot naman ni Lola Astring. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pagkuha niya kay Pilo Carpio upang ito ay kalungin. Ilang buwan pa ang lumipas, tuluyan na ngang naging dalubhasa itong si Dario sa mga gawain ng isang gabunan. Sa pagsapit ng nakatakdang oras sa pagmana ni Dario ng bertud, ay may kakaibang pangyayari. Habang ginagawa noon ng kanyang ama ang pagpasa sa kanya, ay halos may iilan sa kanilang mga kaangkan ang nagtangkang kunin ang bertud nitong pinangangalagaan. Isang gabi, habang seryosong nag-uusap sila Dario at ang kanyang ama, biglang merong lumitaw na isang gabunan sa loob ng kanilang kubo. Wala na noong kakayahang lumaban pa ng kanyang ama sa kadahilanang ang natitira na lamang nitong lakas ay para sa pagkuha ng bertud na nasa kanyang kaloob-looban. Hector! Bakit ka nandito? Huwag mong sabihing isa ka rin sa nagtatangkang kunin ng bertud ng ama ko! Galit na wika ni Dario. Halos hindi niya kasi noon inaasahan na isa sa kanyang mga kadugo ang magtatangkang kunin ang bertud ng kanyang ama. Kung hindi niyo kasi na itatanong, itong si Hector ay isa sa mga malapit niyang pinsan na siyang kasakasama niya noong siya ay bata pa lamang. Ang pagkakakilala ni Dario sa lalaking yon ay isa itong mabait na tao at walang paghahangad ng labis na kapangyarihan. Nagbago lamang noon ang paningin ni Dario kay Hector nang makita niya ito sa sagradong lugar na pinagsasalinan ng bertud ng kanilang angkan. Alam niyang bertud ng kanyang ama ang pakay nito, gawa ng mariing ipinagbabawal sa kanilang lahi ang pagpasok sa kubong kinaroroonan ng gabunang magsasali ng kanyang pagiging aswang sa kanyang anak. Kapag nagkaroon ng ganoong uri ng kaganapan, ay walang magagawa ang anak ng gabunan kung hindi ang lumaban hanggang kamatayan. Walang maaaring makialam sa duelong yon dahil doon mapapatunayan kung kanino mas karapat-dapat ang bertud na kanilang hinahangad. Nang marinig ni Hector ang sinabi ni Dario, ay halos mapangisi na lamang ito habang dahan-dahang nanlilisik ang kanyang mga mata. Dario. Marahil iba ang pagkakakilala mo sa akin. Pero ibang usapan na kasi ang patungkol sa tinataglay na bertud ng iyong ama. Ako may labis na kakayahang taglay upang manahin ang bertud ng aking tiyuhin. Kung nais mo akong pigilan, kinakailangan mo kong labanan hanggang kamatayan. Yun ay, kung merong kang lakas na humarap sa isa ring gabunan. Sagot naman ni Hector. Nang marinig ito ni Dario, halos manginig ang kanyang buong katawan dahil sa galit. Lahat ng masasayang alaala nila noon ni Hector
ay biglang nawaklit sa kanyang isipan, gawa ng nakita na niya noong mismong oras na yon ang totoong kulay ng kanyang pinsan. Ayon kay Dario, na kaya lang naman madalang silang magkasama noon ni Hector dahil sa napabilang ito sa grupo ng kanilang angkan na siyang pangunahing nangangaso ng kanilang mga pagkain. Magmula ding naging magkairog noon sila Lola Astring at si Dario, ay patuloy na siyang iniiwasan noon ni Hector sa hindi malamang dahilan. Dahil sa pangyayari, kung kaya't doon na naunawaan ni Dario ang rason sa likod ng pag-iwas sa kanya ng kanyang kaibigan. Nang marinig niya ang sinabi nito, ay walang pagdadalawang isip na kinuha niya ang isang talibong na nakasukbit sa kanilang dingding na siyang agaran din namang inihataw niya kay Hector. Hindi naman ito nagawang tamaan noon ni Dario sa kadahilanang mabilisan din ang ginawa nitong paglabas sa kubong kanilang kinaroroonan. Halika Dario sa labas. Dito tayo magtutuos. Kung talagang matapang ka at karapat dapat ka sa bertud ng iyong ama, harapin mo ko ng merong intensyon akong kitila ng buhay. Sigaw ni Hector sa labas ng kubo nila Dario. Nang marinig ito ni Dario, pinili na lamang niyang titigan si Lola Astring na parabang nangungusap ang kanyang mga mata. Nang masipat naman ni Lola Astring ang takot noon sa pagmumukha ni Dario, ay hindi nito nagawang makapagsalita dahil sa labis na pag-aalala. Ang ginawa na lamang noon ni Lola Astring ay ang ihipan si Dario ng mga buhay na salita upang ito ay magkaroon ng proteksyon sa duelong kanyang kahaharapin. Kasabay ng pag-ihip ni Lola Astring ay ang pagwiwika nito ng, "Mag-iingat ka, mahal ko." Nang marinig naman ito ni Dario, tumangulang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang asawa. Segundo lang din noon ang pagitan nang tuluyang lumabas ng bahay si Dario, dala-dala ang kanyang talibong. Buong tapang niya noong hinarap si Hector sa duelo na animoy maging ang mag-ina niya noon ay nakataya sa sugal na kanyang gagawin. Sa paglabas niya ng kanilang kubo, doon bumungad sa kanila ang iba pang gabunan na naghihintay sa kanyang paglabas. Lahat ng mga ito ay nag-aangil at nagtataas ng kanilang mga kamay upang ipakita ang kanilang labis-labis na pagkasabik sa duelong kanilang masisilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan ang tumahimik ang paligid at kasabay nito ang pag-alulong ni Hector na isang hudyat sa pagpapalit ng kanyang anyo. Alam niyang dalawa ang kaanyuan ni Hector sa pagiging gabunan dahil sa meron din itong bertud na hindi gaanong kalakihan. Sapat na ang laki ng bertud na nasa pangangalaga noon ni Hector upang makamit niya ang mga kinakailangan sa pagkakaroon ng pangalawang kaanyuan. Kasabay ng pagiging gabunan noon ni Hector ay ang pagsigawan naman ng lahat ng nilalang na naroon. Animoy ang lahat ng ito ay nais makakita ng isang duelo hanggang kamatayan. Paglapit ni Hector sa kinaroroonan ni Dario, agaran din naman itong nagpakawala ng pag-atake gamit-gamit ang kanyang matatalas na kuko. Nasa lakat na gabunan noon ang kanyang kaanyuan dahil sa alam niyang wala namang kakayahan si Dario sa kanya upang makipagsabayan. Ang ginawa naman noon ni Dario ay patuloy lamang sa pag-ilag habang naghahanap ng isang perpektong pagkakataon upang umatake. Pinili niya noong pag-aralan ang mga galaw ng kanyang kalaban upang madali niyang mabasa at mahulaan ang mga susunod nitong gagawin. Ang naiisip noon na plano ni Dario ay ang gagawin niyang una at huling pag-atake sa gabunang kanyang kalaban. Alam kasi ni Dario noon
na kapag hindi niya magawang mapatay si Hector sa una niyang pag-atake, ay maaari siyang malagay sa alanganin. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na din napigilan ni Lola Astring na lumabas sa kanilang kubong kinaroroonan. Pinili niyang lagyan ng bakod ang ama ni Dario upang kahit papaano'y walang gabunan ang magtatangka sa kanyang pinangangalagaang bertud. Nang makita ni Lola Astring na labis-labis nang nahihirapan si Dario, ay pinili niyang sumigaw upang kahit papaano'y marinig ng kanyang asawa na nariyan siyang sumusuporta sa kanya. "Dario, kaya mo yan! Pakatatagan mo ang loob mo! Tandaan mo, nandito pa kami ng iyong anak na naghihintay sa iyong pagbabalik!" Sigaw ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, para bang nakahugot siya noon ng tapang at lakas upang salubungin at sabayan ang bawat pag-ataking ginagawa sa kanya ni Hector. Hindi na niya noon inisip ang kanyang plano dahil ang nais lamang niya ay tuluyang patayin si Hector. Nawaglit na din kasi noon sa kanyang isipan na ito ay isa niyang pinsan. Habang patuloy niya itong pinaghahampas ng talibong, ay panay naman ang pag-ilag ni Hector na parabang naghahanap din ito ng perpektong pagkakataon. Ilang segundo pa ang lumipas, biglang nasipat ni Dario ang pag-amba ni Hector sa kanya na susunggab ito. Nang mapansin ito ni Dario, pinili niyang umatras ng bahagya na siyang naging sanhi upang tuluyan siyang madapa sa lupa. Dahil sa pagkabagsak noon ni Dario, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang kalaban upang masunggaban siya ng walang kahirap-hirap. Tapos ka na, Dario! Magdasal ka na! Sigaw ni Hector habang papatalon ito. Nang masilayan ni Dario ang pagtalo ng gabunan, ay agaran din naman niya itong sinalag gamit-gamit ang kanyang talibong. Halos dumuwal na noon ang dila ni Dario sa kadahilan ng masyadong mabigat at malakas ang gabunang yon. Maliban pa sa bigat nito, dagdag kalbaryo din para sa kanya ang kakaibang amoy ni Hector. Habang nakadagan ang gabunan kay Dario, halos hindi niya mapigilang mapalingon sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Nang makita niyang napakalungkot na ng pagmumukha ni Astring, ay pinili niyang ibuhos ang kanyang natitirang lakas upang makawala sa pagkakadakip ni Hector. Pero kahit anong pilit noong kumawala ni Dario, ay bigo siyang masapawan ang lakas ng kanyang kalaban. Halos napapaisip na siya noon na yun na ang huli niyang pagkakataon upang muling masilayan ang kanyang mag-ina. Nang masipat siyang umiiyak ni Hector, ay bigla itong tumawa ng napakalakas na parabang nang iinsulto. Halos hindi na noon maatim ni Lola Astring ang mga nagaganap, kung kaya't pinili niyang bigyan ng tulong ang kanyang asawa. Wala siyang pakialam noon kung masuway man niya ang paniniwala ng mga gabunan. Basta ang nais niya ay matagumpay na mailigtas ang kanyang nag-iisang mahal. Sa pagsugod ni Lola Astring sa kinaroroonan ni Dario, ay pilit siyang pinipigilan ng mga aswang na nanonood sa duelo. Pero ang lahat ng iyon ay hindi nagawang mapigilan siya sa kadahilan ng muling ipinaramdam ni Lola Astring ang kanyang mapangwasak na presensya. Hindi din siya noon nag-alangan na tawagin ang mutya ng palakol upang maturuan ng leksyon si Hector. Nang maramdaman ni Hector ang nakakakilabot na presensya ni Lola Astring, ay pinilit pa nitong itarak sa katawan ni Dario ang kanyang matatalas na mga kuko. Pero bago pa man niya magawa ang kanyang binabalak, ay biglang nakarinig siya ng napakalamig na tinig sa kanyang isipan. "Subukan mong saktan si Dario at ipapalasap ko sa iyo ang walang hanggang pagdurusa.
na kahit sa panaginip mo ay hindi mo aakalaing totoo. Nang marinig ni Hector ang tinig na yon, ay bigla na lamang siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan. Agaran din noong tumulo ang gabutil niyang pawis nang sa hindi malamang dahilan. Maging si Dario noon ay nagulat sa kadahilan ng hindi nagawang maituloy ni Hector ang kanyang binabalak. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang napaatras ang nilalang na yon na para bang meron itong kinakatakutan. Segundo lang noon ang dumaan nang tuluyan itong kumaripas ng takbo patungo sa talahiban. Hindi naman ito nagawang sundan ni Lola Astring, ngunit ang hindi alam ng gabunan ay ang mahika ng palakol na pilit humahabol sa kanya. Ayon kay Pio Carpio, na sa oras na mahabol ng mutya ang kanyang kalaban, ay magiging paralisado ito sa kanyang kinaroroonan. Dadamputin ng mutya ang wisyo ng kanyang biktima, na siyang agaran din naman niyang paglalakbayin sa dimensyong papabor sa kanyang tagapangalaga. Doon ay masisigurado ni Lola Astring ang pagkamatay ng nilalang na para bang hawak na niya ang buhay nito. Sa pagtigil noon ng pagtakbo ni Hector, ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagdilim sa buong paligid. Segundo lang noon ang dumaan nang masipat niya si Lola Astring na naroon na sa kanyang harapan. Hindi naman ata patas ang inyong ginagawang duelo. Ordinaryong tao lamang si Dario, pero ikaw ay nasa kaanyuan ng isang demonyo. Kung hindi ikakasama ng iyong damdamin, nais kong palitan si Dario sa duelong ito. Ikaw, kontra sa akin. Kapag natalo mo ko, malaya kang makukuha ang bertud ng aking ama. Pero kapag ako ang nanalo, magdasal ka na. Dahil sisiguraduhin kong mabubura ka sa mundong ito. Hindi ka na maaaring mabuhay dahil sa isa kang taksil sa iyong uri at angkan. Wika dito ni Astring. Nang marinig ito ni Hector ay pinili nitong tumawa lang naman habang patuloy na nakatitig kay Lola Astring. Ilang minuto lamang noon ang lumipas at nadapo ang kanilang wisyo sa isang kagubatan na merong 9 na buwan. Patag ang lugar na yon, kung kaya't malaya silang maipamalas ang kanilang totoong abilidad. At ano naman ang kayang maipakita sa akin ng mahinhing asawa ni Dario? Manggagamot ka, iha, at hindi ka isang antingero. Labis-labis naman ata ang kapangasan mo upang kalabanin ang gabunang tulad ko. Sagot naman dito ni Hector. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran nitong paglusob kay Lola Astring. Nang tuluyan na siyang makalapit dito, halos paundayan niya ito ng napakaraming saksak sa buong katawan. Si Lola Astring naman noon ay hindi nagawang gumalaw, na parabang hinahayaan niya lamang ang gabunan na gawin ang kanyang nais. Habang patuloy na inuundayan ng saksak ni Hector si Lola Astring, ay halos mapuno na ito ng dugo sa kanyang katawan. Patuloy din ang paghalakhak nito na parabang hawak na niya ang panalo. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, biglang nagwika si Lola Astring ng, "Sinong sinasaksak mo dyan, Hector? Nandito ako sa likod mo." Dahil sa sinabi nito, kung kaya't agara namang napasilay si Hector sa bagay na kanyang inuundayan ng saksak. Pagsipat niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang mismong sarili na butas-butas ang katawan. Kasabay ng pagsilay niya sa bagay na yon ay ang pagbulwak ng dugo sa kanyang bunganga. Matapos yan, dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likuran habang nakahawak sa kanyang katawan. Labis-labis kasi ang pag-inda noon ni Hector sa kanyang natamong sugat
nang sa hindi malamang dahilan. Alam niyang ilusyon lamang ang lahat ng yun pero utak na mismo ang nagsasabi sa kanya na totoo ang kanyang mga nakikita at nararamdaman. Sa paglingon niya sa kinaroroonan ni Astring, ay mas lalo pang binalot ng takot noon si Hector sa kadahilanang hindi niya magawang maipaliwanag ang kanyang nasisilayan. Halos ilang libo kasing Lola Astring ang nakita niya noon na nakatayo sa kanyang harapan. Kasabay ng pagsilay dito ni Hector ay ang muling paglitaw ng mutya ng palakol sa kamay ni Lola Astring. Dahil sa mga kaganapang yon, kung kaya't pinili na lamang ng gabunan ang kumaripas ng takbo upang makalayo sa asawa ni Dario. Habang patuloy siya noong tumatakbo, ay bigla niyang napansin na halos hindi niya magawang makaalis sa lugar na kanyang kinatatayuan. Panay na ang pagsigaw noon ni Hector hanggang sa tuluyan na niyang masipat ang babaeng merong hawak na palakol. Paglapit nito sa kanya, ay pinili ni Lola Astring na umupo upang siya ay kausapin. Mas mainam na harapin mo na lang ang iyong kamatayan, Hector. Wala ka namang magagawa ngayon kung hindi ang tanggapin ang itinadhana sa iyo ng Panginoon. Sumuko ka na dahil wala ka nang magagawa. Wika ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling pagsigaw ni Hector hanggang sa tuluyan na siyang makaramdam ng labis-labis na panghihina. Pagsilay niya noon sa kanyang dibdib, bigla niyang nasipat ang mga butas ng saksak na siya mismo ang may gawa. Nang makita naman niya ang isa niya pang katawan, ay bigla itong lumapit sa kanya at walang habas siyang ginilita ng leeg hanggang sa tuluyan ng maglaho ang kanyang wisyo. Hector, sarili mo ang pumatay sa'yo, hindi ako. Wika ni Lola Astring. Grabe, sobrang angas, no? Lupit talaga ni Lola Astring, no? Sunod-sunod rin na natin to, ha? Kumuha lang ako ng buwelo. Yun lang. Salamat.